Okay, session is resumed. I understand we have a witness here with us, retired General Alexander Costales, who just arrived. So, may I ask... may I ask someone from the Secretariat to administer the oath to our new witness? Who will do it? In the meantime that we're waiting for Director General Attorney Rudy Kimbo, we have here. Do we have COA here with us? Attorney Juliano, only COA. Can we get an update on the various audits that this subcommittee has requested, or the audits which you yourselves unilaterally initiated? Ano na pong status? Kahit na hindi na po yung laman, but yung status lang po. As far as the Makati Parking Building, Your Honor, the special audit team is about to conclude the audit, and they are now preparing the audit highlights. But we will serve upon preparation of the audit highlights. We will require the concerned officials to submit comments, and then we will invite them for an exit conference to discuss To the an issue point exit by point. conference? Exit conference, yeah. This entire process po, how much time will this consume? We'll give them 15 days to submit comments, Your Honor. Kaya nga, 15 days, pero yung may physical meeting yan, di ba? Apo. And then, so, mga 2 more months? One more month? Ano? Conservative, Your Honor, two more months, Your Honor. 2 more months conservatively. And the subcommittee is expecting that we will be given a copy of the audit report. After we... After everything, yeah. After everything, Your Honor. Yeah. Thank you. And how about the Boy Scouts of the Philippines Alpha Land Joint Venture? The Commission already approved the creation of a team, but the team has not yet started the field audit. Okay, so para lang maintindihan ko rin. So yung mga ganyan, if a team has been formed and then a field audit is about to be conducted, so how much more time? Buwan yan, months yan, no? Yes, Your Honor. The fastest would be 6 months, Your Honor, at least to 1 year. The team decided the period of time which they will audit? It is stated in the office order, Your Honor, but I'm It's there, basta it's there in the office there, order. yeah. Any other ongoing audit requested by the subcommittee or initiated by the COA related to, because there are many subject matters we have already discussed here, so any other? As far as the Science High School building, Your Honor, there's no team yet. There's no team yet. So, thank you, Attorney Juliano. General Costales is already here. Let's have a few minutes suspension.
Okay, we are ready to resume. Attorney Kimbo will administer the oath to retired General Costales. Do you swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding? Thank you. You may take your seat. Senator Trillanes. Maraming salamat, Mr. Chairman. General Costales, sir, magandang hapon po. Kayo po ba ang battalion commander noong 1987 ng 525th Engineering Battalion, sir? Opo, Mr. Senator. Ako po ang battalion commander ng 525th Engineer Battalion ng Philippine Army from 1986 to 1988. Saan po ba ang location o headquarters ng 525th Engineering Battalion, sir? Ang 525th Engineer Battalion, Mr. Senator, is in Barangay Comembo of Makati City. Okay. Doon ba sa term of office nyo as battalion commander, nalipat itong Comembo property ng Philippine Army sa Makati, sir? Hindi po, Mr. Senator. Ang 525 po, yung headquarters ng 525 ay ang dating headquarters ng 515 Engineer Forestry Battalion. Pero nung nag-revolution po, nung 1986, pinag-merge po yung 515 Forestry Battalion at saka ang 500 Engineer Combat Battalion para maging 525th Engineer Battalion. Okay. Isang battalion na lang po. Okay, sir. Ngayon, pero kayo po ang basically ang nag-occupy nitong 8,877 square meter property sa Comembo, Fort Bonifacio, sir? Totoo po yan, Mr. Senator. Okay. Ngayon, paano po sa inyong pagkakatanda, pagkaalala, nalipat from the Philippine Army papuntang Makati City? Maaring bigyan nyo nga ho kami ng background, sir? Yes, sir. Sometime in 1987, nakita po namin si then Engineer Ernesto Mercado, who became later the Vice Mayor, conducting survey in front of our battalion headquarters. Excuse me. Kahit naulan po, tsaka nainit, we saw him there, so we used to invite him sa aming BOQ and tell him to rest there. And we will inform, he approached us there, that the front portion of the camp would be utilized by Barangay Comembo. That's the reason why he's surveying. And he requested us to move the gate of our camp farther back. Yun lang po ang sinabi niya, may paggagamitan daw po ang Barangay Comembo. So, being a government property, Mr. Senator, we did not question it. Ano daw, sir, ang purpose nitong pag-aatras nitong gate ng headquarters? Yung sa harapan po kasi, ang pagkakasabi sa amin ni Vice Mayor Mercado ay gagamitin po ng Comembo, the barangay in that locality, Mr. Chairman. Gagawin siyang barangay. May paggagamitan daw po yung barangay. So, meron po bang kasulatan ito, sir, na sa pagpapatunay nitong transfer na ito sa inyong pagkakaalala? I cannot remember of one, but ang advice lang kasi ni Engineer Mercado then was to move the entrance from the road towards the camp na po. So, kasi yung area pong yun ay dating swampy. Wala rin pong nakatayong structure doon or anything. So, when we move it, we put up a new outpost, guard outpost, backwards.
So I presume, sir, that this was authorized by higher headquarters. Not that I know of a written order, sir. But since they said that it's going to be utilized by the barangay, we did not offer any resistance. Okay. So as far as you know, you turned over or you ceded that property sa local government of Makati. Parang gano'n na po kasi we moved our entrance. So hindi iyan sa private entity. It's Hindi not, yan, sir. It's not, Mr. Senator. No po. So it's for the use of the barangay. Barangay. So a local government, the local government of Makati. Yun, sir. That's right, sir. Okay. So General, what was the area covered or freed up by your the backward movement of the gate? Yun na ba yung 8,000 square No, meters? sir. No, sir. Yung Ilan po yun? 8,000, Mr. Chairman, is the whole camp ng 525 na po yun. Oh, teka. We have a contrary opinion from Vice Mayor Mercado. Sige, Ms. Vice Mayor Mercado, interject and then let's go back Sir, to the whole General area Costales. of the 525 Engineering Battalion is 5.5 hectares. Oh, I'm sorry. Yung pong area na nahingi ng Makati government sa 525 under the leadership of General Costales is around 1,600 square meter. Na nahahati po yun ng karsada sa gitna, sir. Yung pong 8,877, yung po ang napunta sa Makati government dahil do sa plano ng aming mayor noon, na ngayon ay Vice President, na magkaroon kami o makapagtayo ng isang maganda at modelong barangay complex kung saan ando ng barangay hall, health center, fire department, police department, etc. etc. At yun naman hong nasa side nung naging daan na yun sa gitna patungo sa gate ng 525, nagbigay naman ho ng magandang desisyon din doon si Mayor Binay noon na ang kailangan lang naman namin niya yung kabiyak, pinasubdivide naman po niya yon sa mga military ng 525 para naman magkaroon ng tayuan din ng bahay. Yung mga sundalo natin na nag-serve sa 525 Engineering Battalion ng panahong yun. Can you give us the area? The areas. So, Yung pong kanila, mga 8,000 square meter din. Kasi hati po yun square po yun, sir. Kaya yung pong napunta sa Makati government, dapat, 8,877, more or less, 8,800 rin yung napunta sa nahati-hati general do sa mga kasamahan po natin sundalo ng panahon yun. Pero Okay. ang total area po is 5.5 hectares. 5.5 hectares ang sa 525 Engineering Battalion. Yes, sir. And then, Nabawas po yung mga 1.7 hectare. nabawasan. Naalis po yung mga 1,700 hectares. Ah. Napunta nga po sa Makati government yung 8,877. Yes, tama. At napunta naman po doon sa mga military na kasamahan nila sa 525 na ngayon po kinatatayuan naman ang bahay ng ating mga kasandaluhan doon. And then, ang sa gitna niya na 100. Ano Opo. pangalan po nung daan na yon sa ngayon? Ano Wala pangalan? po sir naging pangalan na yun. Basta 525 na lang ang tawag doon. Papasok ko kasi yun doon sa mismong kampo na eventually, nung umalis din po yung kampo, siguro after mga 9 years, General, kung hindi po ako nagkakamali, na-subdivide na rin po yung loob na yon dahil pinitisyon naman po ng mga sundalo din na naka-occupy doon na masubdivide na rin yon at maging kanila na rin puntayuan ng bahay. General Costales, can you tell us now your recollection or your version of what happened? I'm sorry, Mr. Chairman, I don't have the exact area, but what I remembered very clearly is that we saw Engineer Mercado conducting survey in front of the camp, and he said it would be used by the local government, which we did not question anymore because all we have to do is just move the entrance, Mr. Chairman, backwards, which is still part of the whole camp of 525. As to, yes, it was subdivided, and eventually I learned that it was awarded, Mr. Chairman,
to the other members of the armed forces? Yung side ng armed forces na nakuha nyo, yun yung binigay, sir, sa mga sundalo. Pero yung sa kabila, hindi nyo na alam. If I may butt in, Mr. Senator. Yes, sir. Naging dalawa po yung kasi mayroon daan sa gitna. Yung sa harapan po, yun ang sinudivide din para sa aming kasundaluhan. Yung nasa kanan, sir, ay sabi nila it would be used by the local government. So sige, sir. we did not question, sir, how they're going to use it. So ando doon tayo ngayon, sir, ano? Yung 8,700 plus square meters na supposed to be for use of local government. Ngayon, tatanungin natin itong DNR, NCR. Ano ang pagkakaalam ninyo dito sa property na to? Ito ay supposed to be tinurn over sa City of Makati. So ano ngayon ang paano siya nag-end up sa Miriras? Good afternoon, Your Honors. I'm Attorney Alvin Constantino, Officer in charge of the Licenses, Patents, and Deeds Division of the DNR NCR. Let me give you a brief background of the case. The subject lot is Lot 1, Block 33, with an area of 8,887 square meters, covered by miscellaneous lease agreement located at Comembo, Makati City. In December 1990, Meriras Realty Development Corporation filed a miscellaneous sales application. Thereafter, an appraisement of the land at 60 per square meters was made. On March 25, 1991, a notice calling for bids for the right to lease the said land was duly advertised in accordance with law. In August 1991, an auction was conducted and Meriras Realty Development Corporation was the lone bidder who offered an annual rental of 25,978. On June 11, 1992, a miscellaneous lease contract was entered into by then Secretary Angel Alcala and Meriras Realty Development Corporation, represented by a certain Ricardo O. Velasquez. On June 25, 1997, Manuel A. Balido, President of Meriras Realty Development Corporation, wrote a letter to the Secretary of the DNR with the information that the Board of Directors of Meriras Realty Development Corporation has unanimously approved to sell and encumber the improvements on the leased premises, including its rights and interest to the lease contract in favor of Erlinda Chong. On November 25, 1997, Meriras Realty Development Corporation executed a waiver and transfer of rights in favor of Erlinda Chong. On November 27, 1997, an order was issued by the then OIC Regional Executive Director granting the transfer of rights to Erlinda Chong. On November 9, 1997, Erlinda Chong requested for the conversion of her lease application into miscellaneous sales, which was favorably recommended by our office. On July 8, 1998, the Appraisal Committee, created under Special Order Number 98-097, issued an appraisal report of the aforesaid parcel of land. They pegged the amount of 2,000 per square meters for the miscellaneous sales application of Erlinda Chong. Pursuant to the recommendation of the Appraisal Committee, a notice calling for bids therefore was duly advertised. On February 2, 1999, an auction sale was held and the only bid received was that of Erlinda Chong, who offered 2,000 per square meters and deposited a check of 17,754,000 for the whole tract of land. Upon final investigation by Special Investigator Jose Ezequiel Valle, it was ascertained that the applicant, Erlinda Chong, has complied with the requirements of the application. Then on August 27, 2002, the then Regional Executive
Director Corazon Davis issued a miscellaneous sales patent number 007602 -016-927 in favor of Erlinda Chong. That would be a brief background of the case, Your Honor. What is the area covered in the sales patent issued? The area is 8,887 77 77 or 87? What is it, please? As appearing on the ano mismo? On the on the sales patent ang tawag doon, di ba? yes, Your Honor. What is the area? 8,877 8,877 square Yes, meters. Your Honor. And from your report, you're not pointing out that that piece of land is not inalienable. So there is no issue as to whether that land is inalienable or alienable. Walang issue? Please answer into the mic, sir. Attorney Cosentino. No, sir. So from the very start, it was alienable land because what was the classification of the land? Was it a military part of a military reservation? Yes, Your Honor. It's part of military reservation before. What is the rule about military reservation? Mr. Chavez, please. Before, it was part of the Port Bonifacio Military Reservation under Proclamation 423. That 423, Proclamation 423 was amended by Proclamation 2475, disposing the area among the actual inhabitants in the area. Then later on, that 2475 was amended by Proclamation 851. 518. Same disposition among the occupants in the area. Para klaro. So Proclamation 423 covered a larger tract of land. Proclamation 2475 separated a portion, declaring that separated portion alienable, but only to those who Occupants. bona fide occupants occupants. at a certain date. Tama po yun, di ba? Yes, sir. Yes, sir. What did Proclamation 518 do? What is the value added by 518? Regarding the area, the maximum area to be disposed, which is 300 square meters, and the minimum is 50. Okay, Square so meters. yun po yung mga contribution, ha? Yun ang nangyari. Si 2475, sinegregate niya, naging alienable. Si 518, maximum area, 300. 300 square meters, and Minimum minimum of 50, but 50. still only to the bona fide occupants at a certain date. Yes, sir. Can you give us the date? January 1, 19... I think January 1, 1986. Hindi. Can you check? Baka tayo magkamali. Dapat nandoon na yung mga tao. Sige, can you give us the actual date in the proclamation, which was not changed by the subsequent one? Can you give us? Tama na ba yun, Vice Mayor Mercado, per your recollection? Sir, yun ho kasing 2475 expose sa actual occupant. Sa paniniwala ng DNR noon na yung parcel 4 is a titled property of the government of the Philippines. Kaya siya ipinadidispose under Republic Act 3038. Kaya naman po inamendahan yon ni Presidente Cory Aquino nung napatunayan po ng survey team na yung property is untitled property of the government. Kaya ho, inamendahan natin yung mode of disposition. Naging direct sale po tayo. Kaya inamendahan po natin yun ng 518. Kasi hindi po tumutugma yung laman ng unang proclamation do sa mode of disposition. But just the same, isinegregate siya magmula sa malaking area ng Port Bonifacio para ipamigay sa mga actual. Dahil meron po kami nung 7 barangays, at yun naman po ay ganun din ang application nun sa Taguig. Dalawang proclamation po yun, sir. 2475 and 2476. Na yun naman 2476, na amendahan din niya tayo ng, kung di ako 172. nagkakamali, 172. 172. Title. Okay. Ano tayo sa date, sir? What is the date? Bona fide occupants as of January 1, January 1, 1986. 1986. Sige po. Senator Trillanes? Okay, Attorney Constantino, as you described it, yung background, meron bang
violation doon? Or meron bang mali dun sa status nun na galing sa mga sundalo, ibinigay sa local government, tapos ngayon, may mga subsequent proclamations, tapos ngayon, sino na ang may-ari? It's Erlinda Chong, Your Honor, based on Erlinda Chong, ang may-ari ng lahat na yon, 8,700 plus square meters. 8877. Na ang market value sa ngayon ay Do you have a market value estimate? Kayo pa. okay. But according sa records natin, a little over 1 billion pesos. So ngayon, meron bang violation na ginawa? At suddenly napunta sa mga chong. Your Honor, we believe that there is none. Walang violation. Yes, Your Honor, because Because? the application by Mirrors Realty Development Corporation is pursuant to Commonwealth Act 141 of the the Public Land Act, particularly under Section 1116, which allows for the lease of certain properties. Your Honor. Lease. Lease. Ngayon ba, anong status na nila ngayon? It was, Your Honor, Sino na may-ari? Erlinda Chong, Your Honor. Erlinda Chong. Yun ang tinatanong ko sa inyo. Yung sinasabi mo authorized lease. Ngayon tinatanong ko, bakit sila na ang may-ari? Wala bang magic na nangyari doon? There is also provisions under Commonwealth Act 141, Your Honor, which allows for the person To leasing the property to purchase it, Your Honor, purchase under it. miscellaneous sales application. So, itong sinasabi niyong 518 na ibibigay ito sa bona fide occupant at ang maximum 300 square meters. So, ano yan? Your Honor, Commonwealth Act 141 is a higher law than Proclamation 518. Okay. And therefore, Proclamation 518 does not amend Commonwealth Act 141. And in fact, Your Honor, it was decided already by the Ombudsman when it became an issue. Sino yung ombudsman nun? Your Honor, there was a case filed against officers of the DNR NCR regarding this property, Your Honor. And the Ombudsman dismissed the case. It was one of the issues, Your Honor. Sino? Sino yung ombudsman nun? Ombudsman... Desierto. I can imagine. Desierto, Your Honor. Yan. Okay. So, di ganon, no? Na maniobra ngayon. Itong 1 billion peso property na to ay through technical maneuvering nandito na sa Chong. So, anyway, Vice Mayor Mercado, ano bang background nito? Sir, siguro ho, kung meron mang nalabag dyan, yung application ng Chong, tama po lahat ang process nun. Kung meron naman pong nalabag dyan sa nakikita ko at again, hihingi ako ng pasensya sa ating mga kababayan, na noong pong panahong yon, ako ho ang head ng survey team na nagkakandak ng survey sa buong Port Bonifacio. Noong ako ay mautusan ni Vice President na Mayor ng Makati noon para makipag-ugnayan sa opisina ni General Costales. Napakaganda po talaga ng intensyon. Dahil ang intention po, kaya hinihingi ng Makati government yung kalahati na yon, gusto raw po niyang makapagtayo kami doon ng isang magandang complex sa District 2. Dahil noong pong panahong sinusukat ko ang Port Bonifacio, wala po isa mang kami sementadong daan. Wala rin po halos ilaw pa noon ang aming mga eskwelahan. Ako bilang surveyor na taga Makati, dalan-dala po rin ako noon damdami na magkaroon ng magandang development sa lugar namin.
Kaya lang, noon hong paglipas ng ilang taon, na siguro nakita ni Vice President Binay na napakaganda ng future ng lote na yon, nawala na po kami dun sa intensyon na yun ay i-develop bilang isang magandang community complex. Dahil nung panahon yun, sa totoo lang, ang ganda nga ng justification ko nung kay General, dahil doon po sa area yon nakatayo yung barangay hall at health center ng barangay ng Comembo. Pero kung makikita po nyo ngayon, pero nakabuti naman, dahil sa kagustuhan po niya na mailipat yung barangay hall para mabakante yung lote na yon, yun hong Comembo Elementary School, dinevelop namin, ginawa naming 4-story, para yung portion ng eskwelahan, magamit naman namin para pagtayuan ng bagong barangay hall at saka ng health center at fire department. Lamang, nawala na ho yung interest kasi napunta na ho sa kanya yung interest na yung lupa na yon ay magamit ng gobyerno. Kaya ho yun, talagang totoo din ho yung ando sa kanilang ipinaliliwanag. Dumaan naman ho lahat yun sa process. Inaplayan muna ni Meriras ng lease, granted, na eventually, yung lease na yun ay na-convert into sale. At nawala na rin yung mga original na member ng Meriras do sa unang intensyon. At yun ho naman ay na-present ko na rin dito kung paano ang minanyobra ni Mr. Limlingan na mawala yung mga original stockholder ng Meriras na eventually napunta na kay Margaret Licknock, kay Limlingan at saka sa Chong family. But in fairness sa Chong family, again, ipagdidiinan ko po, honest to goodness ang kanilang intensyon, ang kanilang paglalagay ng business. Kaya lang, yung nakapaloob na sikreto ni Mr. Limlingan at ni BP Binay, yun na po ang hindi ko na alam kung ano kanilang naging usapan. May katanong lang ako sa inyo, Vice Mayor Mercado. Sino ang totoong may-ari nitong Fort Bonifacio property na ito? Original po yan, talagang, eto po sir, ilalatag ko sa inyo ang totoong dahilan. Noong pong simula, kung manonotice po niyo yung pangalan, Meriras, yun ho, kumakatawan do sa Mercado Irasga. Noong panahon kami ay magkakasama pa. Pero ang naging problema po, dumating ang eleksyon ng 1998, nagkahiwalay po ng landas si Vice President Binay at saka si Engineer Irasca dahil matapos din po niyang pangakuan yung mama na siya niyang ikakandidatong mayor ng Makati na eventually, ang ikinandidato rin niyang mayor ay si Dr. Elinita Binay, nagkahiwalay po sila. Ang akin pong intensyon, aking sinasabi lagi nun, kung hindi mo lang din ibibigay yung share ni Engineer Irasca, huwag mo na rin akong bigyan dyan. Sapagkat ang akin hong panuntunan sa buhay, dapat kung ano ang meron tayo nung hindi pa tayo nagkakagalit, manatiling atin. At kung hindi mo na gustong makasama yung tao, di huwag na natin isama. Pero hindi ka ako kapapayag na mapunta sa iba o huwag nating bigyan yung kay Engineer Irasca. Kaya po ganun ang nangyari. Kaya ho, ang nangyari ngayon doon, ipinatner na niya sa Chong family yung property na yun. Yun po ang simula. Okay. So, ang sinasabi nyo rito, kahit na ano pang maniobra sa papeles, pero ang totoong may-ari ay kayong tatlo ni Mr. Irasca, kayo, Vice Mayor Mercado, at si Vice President Binay. Yun po ang buong katotohanan sa simula. Okay. Ngayon, nung nawala na kayo, nag-iwahiwalay na kayo ng landas, na kanino na ngayon yung property? Sa paniniwala ko po, ang nagkukumanda dyan, officially, on paper, si Mr. Limlingan. Pero alam naman po ng lahat kung sino si Mr. Jerry Limlingan kay Vice President Binay. So, ang sinasabi nyo na itong mga Chong ay owners on paper only. Hindi naman po 100%, sir. Naniniwala po ako na talagang nag-invest naman ng pera sila, lalo na puro sa nakatayo ng building ngayon. Doon po sa nakatayo ng building ngayon, halos ang nag-invest naman po talaga ay yung Chong family. At saka yung mga businesses na nakatayo po doon, yun naman po pera talaga ng mga Chong. Hindi, pero Vice Mayor Mercado, sinabi nyo nung una, 3 lang kayo may-ari. Sa lupa po. Sa lupa ang pinag-usapan natin. Opo.
Ang tanong natin, sino ang may-ari ng lupa ngayon? On paper po, ang lumalabas, si Erlinda Chong. Yes. Pero yung pong sa katotohanan, ang may-ari ngayon ay si Mr. Limlingan at si Margaret Licknock, kung lupa lang ang pag-uusapan. Pero yun naman pong investment, kaya hanga ho, medyo magulo na Vice Mayor, kwenta. dito lang muna tayo sa lupa para hindi magulo. Ang may-ari ng lupa is si Mr. Limlingan po. Mr. Limlingan. Pero officially, nakapangalan po Yes. kay Mrs. So, Erlinda si Mr. Chong. Limlingan as a dummy of the Vice President. Opo. So, ang may-ari, Si Vice President po. si Vice President Binay. Opo. Kaso, dun sa corporation documents, ang mga dami niya ay si Margaret Licknock Licknock at saka si Jerry Si Limlingan. Jerry Limlingan, na partner sino naman pa, po. Sino pa yung mga incorporators ngayon ng Meriras? Ito na hong mga Chong family ang Okay. bagong incorporator. Pero sinasabi ko din po naman, sir, dahil sabagkat ang sinasabi lang natin dito yung totoo, kung yung buong property po na yun ngayon, including improvement, magkakaroon ng value na, let's say, 1.5 billion. Ang kalahati naman po ron ay tunay na pera ng mga Chong. Yun lang po ang aking ipinaliliwanag. Sige, Vice Mayor, titignan natin yan. Having heard yung statement ni Vice Mayor Mercado, anong masasabi mo, Mr. Kimsper Chong? Your Honor, i-correct ko lang po yung... Sige. Bali, yung property po, named after my mom, sa kanya po talaga yon. And yung kung ano po yung shares po ni Mr. Limlingan and Miss Margaret Licknock, yun po, hindi na po namin alam kung ano po yun. But our shares are our shares po talaga. So, mini-maintain mo yan, Opo, Hanggang saan ito? Hanggang ba nasa kulungan na si Vice President Binay, may-maintain nyo yan? yung shares po namin is really ours. So, paano nyo ulit nakuha? Magkano yung ibinili nyo dito? Para lang makita natin yung injustice dito. Na ito, 1 billion peso property, magkano ang binayad ng inyong pamilya? From the time po na na-purchase is around 17 million po. 17 17.7 million po yung lot. Okay. But ano lang po, yung sa value po right now, Your Honor, I don't believe it's worth a billion po. Hindi naman po siguro. Bakit? Magkano ang value ng property sa Makati? So I'm not sure po kung ano kasi hindi naman po ako expert, but we can ask po. So how would you know? Kunyari 100,000 pesos per square meter. That's 900 million, close. That's for 100,000 per square meter, but I don't believe. Fort Bonifacio ito It could be Fort higher. Bonifacio po. It's in Comembo po. Fort Bonifacio po is The property we're talking about is at the intersection of JP Rizal and Sampaguita Streets. Tama po yan? going Pateros po yun. Okay, sige, granting. Pero ang investment nyo, 17 million, i-assume mo na lang na half a billion. And we are being conservative. Napakaswerte nyo naman. Bakit ngayon, si Miss Erlinda Chong, ang napakaswerteng tao sa Pilipinas na nakakuha nitong property na to, na binigay ng Philippine Army sa local government of Makati? Bakit napunta sa inyo? Siguro po. Alam ko kung bakit. Dahil kayo po ang dami ni Vice President Binay. Hindi po, sir. Hindi po, Your Honor. Sige, i-maintain mo yan. Pati itong, alam nyo, marami na nagsasabi na testigo rito, yung cups and mugs, yung iba't ibang negosyo nyo, magkakasabwat sila Vice Mayor Mercado noon at si Vice President Binay From that po, wala po akong knowledge. Basta sa akin lang po, our businesses are all legal or legitimate. Okay, then si Miss Erlinda Chong ang makakasagot. Asan siya ngayon? I'm here to represent them. Kaso hindi mo alam. Sinabihan ka na ng aming chairman. No, ang tanong nyo po is kung
kung si Vice Mayor and si then Mayor Mayor Binay po ay magkasabwat. I have no knowledge po dyan. Pero yung Millennium Food Chains Corporation, alam mo yon? Oho. Kasi incorporator ka yata Opo, doon. opo. Ano? Yes, Your Honor. Sino pa incorporated doon? Mr. Cho. Si Mami ko po, Erlinda Chong. Yes. Mayor Junjun Binay. Yes. Congresswoman Abigail Binay. Senator Nancy Binay. And my sister po, Irene Okay. Chong. Ano ang negosyo nitong Millennium Foods? Greenwich Pizza po, franchise. Okay. Ah. Na? Franchise po ng Greenwich Pizza, which operates po yung yung franchise po. So, ganun kayo close-knit. Kung hindi to random, you're not a random business person na suddenly who struck gold. Bali, ano po, 1999, hindi pa ho politicians yung mga Hindi. I'm talking about the property. Bakit nakuha ni Miss Erlinda Chong itong property na to na itinitrace nga na galing sa Philippine Army, ibinigay sa local government of Makati, tapos ini-explain ni Vice Mayor Mercado na sa kanila yon, tapos nasa inyo ngayon. Kasi po, a brief background lang po, no? Year 1996, pumunta po yung parents ko doon. Hindi pa po masyadong develop yung area. Nagplan po sila mag-put up ng Chowking restaurant. And then, they saw the potential in the area. Tapos po, na-meet po nila sila Vice Mayor Mercado. And then, from then on, nagka-interest din po talaga sila sa area na yung ngayon pong Mariras, yung Mariras Realty. So, Vice Mayor Mercado, sinasabi nila, sa kanila daw talaga, contrary to your statements. Nasa sa kanila po yun. Basta ako, tinutulungan ko po sila na ma-explain yung side nila. Ayaw ko pong sabihin sila'y dami dahil sa pagkakaalam ko po naman talagang sumosyo sila o sinosyohan sila ni Vice President Binay. Nasa sa kanila na po yan ngayon. Basta't ako po, sinasalba ko sila doon sa katotohanan na hindi sila 100% dami, kundi sila ay kapartner sa business ni Vice President Binay. Ngayon, kung pinaninindigan pa rin po naman nila yung kanila, sila na po ang bahala sa korte. Kung sakaling dumating ito sa korte, ako ho, pinaninindigan ko lang yung katotohanan ng mga pangyayari. Magmula nung kung paanong kinuha sa military, doon sa intention na yun ay gawing community complex, hindi siya naging community complex, kung hindi naging personal property ng isang kumpanya, na eventually, napunta sa individual na tao. Kasi po, sangayon sa batas po ng DNR, sir, bakit napunta siya sa individual na tao? Hindi po pwedeng mag-apply, sir, ng titulo yung korporasyon. Kaya ho, sinasabi kanina ni attorney na nagkaroon ng board resolution na ina-assign noong kumpanya. Correct. Yung... Kaya gusto ko kunin yung petsa nun, anong date yun? Improvements sold and the rights were transferred to Erlinda Chong. We have the waiver of rights here, Your Honor. Apa, anong date po yun? Sa report po ninyo? My report was being xeroxed by your staff, Your Honor. Kinuha? Okay. Yes, Your Honor. Anyway, from your report, Meriras, the corporation, filed for an application for sales, miscellaneous sales. Nauna pa siya in 1990. And in 1991, it became a lessee. So, di ba? Inunahan muna niya. Gusto niya talagang bilhin in 1990. Pero Hindi pwede. Nagpa-lessee muna siya. Well, Attorney Constantino said under the law, a lessee can transform its anong tawag mo doon, status into a buyer. Yeah. But is there no requirement under the law for the length of the lease before you can, you mean to say, after 1 month of being a lessee, I can now apply to buy the property? If the Kasi napakalaking loophole sa batas yung kung gano'n, ha? Sir, ang sinasabi po ron, kasi kaya ko ho alam ipaliwanag, ang sinasabi po ron is, a-applyan mo muna ng lease siya for 5 years.
Then, after 5 years, a-applyan mo po siya ng sale, pero ang kondisyon po doon, i-appraise yung lupa plus improvement na inintroduce noong nag-lease para sa loob ng 5 taon. Then, after 5 years, mag-a-apply ulit yung korporasyon, i-waive niya yung rights na sa isang individual na tao o isa sa incorporator ng nasabing kumpanya. Kaya nga po ang naging drama, bago dumating yung 5 years, minanyobra na po ni Mr. Limlingan at yan po isinabmit ko dito sa Senate Subcommittee, yung ginawa niyang manyobra na ikinusulta niya sa Lamandagat, San Jose Law Office na nagkaroon ng board resolution yung incorporator at ina-assign lahat yung kanilang karapatan kay Mrs. Chong. At si Mrs. Chong na po ang nag-apply after 5 years na i-convert yung lease into sale. Hindi po ba yan ang nasa record ng DNR? Your Honor, based on the records, there is a waiver and transfer of rights executed on November 25, 1997 by Manuel Baligod of Meriras Realty Development Corporation and Erlinda S. Chong. Yun nga sinasabi ko Nakikita nyo, si Vice Mayor Mercado, alam yung proseso precisely dahil sila nga ang tumira nito. Si Miss Erlinda Chong, kaya ayaw nyo humarap dito, again, just like all the dummies, Jack Arroyo, Jerry Limlingan, Ebeng Baloloy, Erlinda Chong, etc., ayaw humarap. Ganon din. Kaya, Mr. Chairman, I move that we subpoena or cite Miss Erlinda Chong for contempt for not appearing in this proceeding. It's deliberate, Mr. Chairman. Miss Erlinda Chong is one of the signatories to an undertaking. Is she? She's not. So, therefore, the arrest order stands. So, we will just remind the law enforcement agencies that there is an outstanding arrest order for Miss Erlinda Chong. Maraming salamat, Mr. Chairman. Question muna sa DNR, NCR. Walang may alam sa inyo ng kahit anong idea sa yung value of the property now? None, Your Honor. Hindi po namin alam ngayon. Hindi nyo alam talaga. Yes, Wala yes, Your Honor. Walang idea, the value of the property. Kasi I joined the outrage of Senator Trillanes na a person who pays 17 million pesos in February 1999, and if it's correct na it's 1 billion pesos now, July 2015, jackpot na sobra namang napakagaling na negosyante niya, no? Sir, para magkaroon na lang ho tayo ng reference dun sa presyo. Correct. Yung pong 8,877 square meter, divide into 2 parcel, into 4 parcel. Kung magsasabi po si Mr. Chong, isa po doon sa 4 na parsela ay binili ng Latter Day Saint. Okay. For 136 million pesos. I think in 2009, ipakilinaw na lang po nyo sa kanila kung ilang square meter yung nabili ng Mormons out of the 4 parcel of land at 136 million. Magkakaroon na po kayo ng reference sapagkat yung po 2010, 2009 nangyari. Doon ako papunta actually sa benta. Mr. Kimsper Chong, the area sold to the Latter-day Saints? It is around 3,000 square meters po. And also, Your Honor, can I just clarify? Yes, Mr. Kimsper Chong. Vice Mayor, hindi ko naman po sinasabi na sinasabi ko lang po last time kanina na owners po kami dun sa shares namin, but then 67% ownership lang naman po kami. Hindi ko naman po sinasabing 100% owner po kami ng Referring to what, Mr. Chong? To the property? The Meriras po. To Meriras? Uh-huh. But the title, the TCT is in the name
of your mom alone. Yes, Tama apo. ba yan? Okay. So, kaya, the owner of the property, which has been estimated by Senator Trillanes to be worth 1 billion pesos now, is Miss Erlinda Chong. But per document. that was after all the improvements, yung mga structures po, di ba? Yeah, as the owner of the property, she must also be the owner of the improvements unless otherwise indicated in the tax declaration, di ba? So all the property as well as the improvements are all owned by your mom. From what I know po, from Meriras po yung sa improvements, then mother ko po yung sa land. Okay, so anyway, we can see that from the documents. Ngayon, meron lang akong tanong kay Vice Mayor Mercado. Maganda itong Meriras, yung explanation mo sa pangalan, Mercado Erasga. So, kung brainchild ninyong dalawa yan, yung korporasyon na yan, pero wala kayo sa incorporator, may mga pangalan dito, Ricardo Velasquez, Nelia Lau, Antonino San Jose, Elasio Elnas, Henry Santos. So, kung talagang inyo ni Mr. Erasga yan, mga damis nyo itong mga to. Tama po. Ha? Tama. Sino po itong mga to? Yung pong Ricardo Velasquez at Nelia Teka, question muna. So, kahit Meriras yan, inyo lang ba yan ni Mr. Erasga o kasama na si Mayor na siya nun? Amin pong tatlo nila Mayor Binay. Tatlo siya, okay. Ako naman po nung panahon ngayon, wala pa po ako sa gobyerno noon eh. Wala Nung ka pa. sinimulan ko pong sinusukat yan, wala pa po ako sa gobyerno noon. Ako po Bakit hindi nyo in-indicate sa pangalan ng korporasyon ang ang partner ninyong pangatlo? alam naman po niyo sir, siyempre nung panahon ngayon, lagi namin siyang pinagtatakpan. Kumbaga, lagi namin nilalagyan ng cover-up siya. Ganun po namin siya kamahal eh. Merong incorporators nito. So, you're telling us lahat ito, dummies or fronts ninyong tatlo? Opo. Sino dito yung sayo? Sino dito yung sa kay Erasga? Sino dito kay Mayor Binay? Yung pong akin is yung Ricardo Velasquez at Nelia Lau. Yun hong tatlo, hindi ko na alam kung paano sila nag-usap dun sa pangalan. Pero basta't, yan ho sa aming tatlo nagsimula. Ang masakit lang po dyan, para kay Engineer Erasga, nawala na po siya sa picture kasi lumaban nga siya. Ako naman ho, ang ini-imbo ko lagi noon, dapat kahit kayo naghiwalay na, yung kanya kanya. Mr. Chairman, I move that we temporarily close this issue at dahil wala si Mr. Linda Chong. Can I ask Mr. Kingsburg Chong? Erlinda Chong is your mother, di ba? Yes, Your Honor. You know her situation. When will she be discharged from this hospital in Hong Kong? And when will she be coming back? But it's just a coincidence po na umalis na po siya nung nag-schedule po kayo ng hearing. Kaya hindi naman siya Kaya expected hindi magtagal naman po, doon, Hindi di naman ba? po niya So can you tell her that she's really her presence is indispensable in this hearing? I will tell her po. Please. I will inform Thank her. you. Thank you po. Dr. Trillanes? I believe Attorney Bondal has a presentation. Attorney Bondal, you have a presentation to make? Yes, Mr. Chairman. Please go ahead. Well, bago ko po ipalabas yung aking presentasyon, gaya po na nangyari na naman ngayon, hindi na naman po sumipot bagamat may imbitasyon ang committee kay Vice President Jejo Marbinay. Kasi po sa lumalabas, doon po sa kanyang mga media portrayal at saka yung mga sinasabi ng mga spokesperson, hindi naman po sinasagot yung lahat pong aming inilalatag dito tungkol sa mga anomalya. Bagkus, yung pagkatao ni Vice President daw ang kanilang ibinibigay at sinasabi sa taong bayan. Kaya po, since sila po ang nagbukas ng pinto tungkol sa kanyang karakter, sana po pahintulutan nyo kami. Pakita naman ang bahagi ng kanyang pagkatao na kami pong mga taga Makati ang lubos na nakakaalam. So, simula na po tayo. Please. Ito po ang sikat na sinasabi po nating Dasma Gate. Yan po, Dasma Gate scandal, yan po ang tirahan ng mga
mga mayayaman po sa aming lungsod. Yan pong gate na yan, ayon sa regulasyon ng Dasmariñas Village, papasok lang po yan, papunta sa kanilang subdivision. Hindi po maaaring magpalabas dyan. At makikita po ninyo yung nakapayong na yon, yung pinapayungan. Yan po yung si Mayor Junjun, na gabi, walang ulan, pero ayun po, pinapayungan. Kung makikita po ninyo, may 30 gwardiya dyan na kinukuyog ng mga security personnel ng Mayor Junjun at pinipilit po nilang lumabas yung kanilang convoy dyan sa gate na yan. Pero nagmatigas din po ang mga security gawa na sumusunod po sila sa mga regulasyon ng subdivision. So ayan po, pinapagalitan nila yung kanilang ng mga gwardya at itong isang security na may hawak-hawak pong payong, ayun, bumubunot na po ng barel. Nagkakasapo. Kita po natin yan. Tapos, hindi pa po siya nakontento, kumuha pa ho ng mahaba na Armalite rifle. Ikinasa rin. Kung titingnan po ninyo, tatatlo lang po yung gwardiya dyan, isang katerba na po ang security personnel na nagpaikot dun sa mga gwardiya. Ito pa ho. Yun, nag-clear out muna ho nung kanyang barrel. Clear, nagsaksak ng magazine, kumasa. Habang ang kanila pong mayor, ayun po, palakad-lakad dun sa may gate at nakapayong. Ito naman po yung mga security guards ng village na sana ay tutulong sa mga kasamahan nila. Ngunit, hindi na rin po nakalapit sapagkat, ayun nga po, pinagtututukan na ng mga barel nung dalawang security personnel ni Mayor Junjun. Okay? Maya-maya, ito na po. Kilala niyo po ito, lalo na kayong mga taga-Senado. Nariyan po si Senator Nancy Binay. Slow mo po ito. Tingnan nyo kung ano yung kanyang hawak. Dahan-dahan po. Dahan-dahan. Ayun. Baril po yan. Tingnan po natin kung ano po ang gagawin niya. Itinago pa po sa may likod. Tatatlong security guard ng Dasmariñas Village. Lahat ho sila, may mahaba, may 45, isang senador, isang mayor. Hindi pa ho nakontento yan. Nagdatingan pa yung Makati Police. Makikita niyo po dyan. Ayan na po, tinake over na yung problema ng Makati Police. Lumabas na po sila. Yung mga gwardiya po dyan, dinala sa presinto at ikinulong. Sa lahat po niyan, sa pang-aabusong pinakita nila, ang sabi po ni Vice President Binay, dapat daw binigyan ng kortesiya ang mayor ng Makati na anak niya. Sunod na slide po tayo. Ito naman po, makikita naman po natin sa susunod, ang demolition, dyan po sa Barangay San Isidro, na kasi po umiikot si Vice President sa buong bansa, makamahirap daw. Ito po, ang ugali ng Vice Mayor Jojo Binay sa mga sarili niyang kababayan sa amin lungsod. Sige po, i-roll niyo po. Dati kinilala namin si Vice President Binay na makamasa. Pero sa ngayon, siya para yung terror ng masa. Para kaming mga hayop na ginanyan nila kami. Tapos habang tinitirgas nila kami, nagtatawanan pa sila, mga pulis. Parang nakaka-insulto ang mga ginagawa nila sa amin, parang antingin nila sa amin, mga hayop. Pero hindi kami alis dito kasi wala kaming pera eh. Itatapong kami sa Kalawan, wala naman kami doon hanap buhay. Ano ang kakainin namin? Ang gusto ko lang sana, nananawagan ako kay Presidente, kay Vice President Binay. Total na pakinabangan niya kami ng mahabang panahon. Dapat hindi kami niya itapon sa malayong lugar. Sa susunod naman po,
Susunod po, yung sa Laperal Samantala, Compound. agad na dumating si DILG Secretary Jesse Robredo sa nangyaring demolisyon na isinagawa ng mga tauhan ng Makati City Hall upang inspeksyonin ang mga ginuhong mga bahay at makausap ang ilang mga residente doon. Di naglaon ay dumating din si Mayor Junjun Binay na di nakapasok sa compound dahil sa sinalubong siya ng mga sigaw ng mga galit na residente ng Laperal Compound. Mahirap talagang gawin kung anong tama. Pero kailangan nating gawin eh. Palagay ko po ang nais niya kasi lagyan agad ng mga tuldok. Pangalawa, sabi ko, ang pinakamainam pong paraan dito, tuloy-tuloy na usapan. Alam niyo po, ito po yung Laperal Compound sa tabi ng Loyola Chapels dyan po sa Guadalupe Viejo. Ang magtataka po kayo dito, yung Laperal Compound ay private compound dyan, private property. Pero masyadong agresibong pinaalis at dinimolish yung mga mamamayan dyan. In fact, si Secretary Robredo ay bumaba doon upang ipatigil yung gulo. Ngunit binastos pa nga ni Mayor Junjun Binay dyan, si Secretary Robredo at that time. Sir, alam mo dyan, nalulungkot po ako dyan, ha? Kasi hindi ko ho akalaing aabot doon sa ganon. Noon hong kami ay magkakasama pa, pinapangarap talaga yan ni Vice President Binay na mabili sa murang presyo. Kasi hindi nga po kayang paalisin ng may-ari ng lupa, yung mga squatter doon o informal settler. Kaya ako ho personal na nakipag-usap doon sa matandang may-ari, yung Laperal mismo. Ang isa po sa mga anak niyan kagawad natin sa Barangay Dasmariñas Village. At ako ho, ginawa niya ng appointment do sa ama. Alam ho nyo, isang mabuting tao yun, si Mr. Laperal. Ang sabi po niya sa akin noong, hindi ako nagkakamali, mga 2007. Sabi niya, Mr. Vice Mayor, saka yung anak niyang kagawad, anak, sabi niya, habang ako ay nabubuhay, huwag niyong gagalawin yung mga taong nakatira sa lupa ko. Kapag ako'y patay na, at yan namanan nyo na sa akin, bahala kayong gumawa ng desisyon kung paaalisin nyo sila o hindi. Pero nagtataka ho ako, buhay pa po yata hanggang ngayon si Mr. Laperal. Ang hindi ko ho maintindihan, hindi mabili noon sa murang halaga, ang balita ko po hati yata ngayon para malinis lang yung lupa sa Laperal. Nakakalungkot na yung magulang nagsasabi sa kanyang sariling anak, habang nabubuhay ako, huwag niyo silang gagalawin at paaalisin sa lupa ko. Binanggit mong gustong bilhin, personal capacity o by the city government? Bibilin po ni Vice President Binay sa murang halaga. Kaya nga. Sa kanya hong personal. Opo. So ngayon, ang pagkakalam nyo hati? Basta't ang usapan daw ho, lahat ng mga kiklear na area, hati. Dahil meron pa naman pong nakatira din diyang ilang mga kabahayan pa. Kaya makikita ho nyo yung gigil ni Mayor Junjun Binay. Yan po pribadong property. Sana po kung yan ay lupa ng gobyerno at gagamitin ng gobyerno para pakinabangan ng mamamayan, okay lang yun Pero yan ho pribadong property. Bakit ba ganun ang pagigigil dyan ni Mayor Junjun? Are we done? Next na po tayo. Ito naman po yung kamakailan lamang nung nag-issue na nga ng pangalawang preventive suspension order ang ombudsman, pinatutupad na po ng DILG with the PNP, at ito po yung nakita nating kamakailan lamang na kaugalian ng ating Vice President Jojo Binay. Sige po, roll po natin yan. Gate ni VP Binay, illegal na pigilan ng mga supporter nila. Nagpapaliwanag naman si Ines nang biglang... Ayan po si Vice President ang nangungunang nanunulak. Sa dami ng supporter ni Binay, halos walang nagawa ang barikada ng mga pulis. Pakikita po natin ulit. Ayan, siya po ang unang nanunulak, nagpasimuno ng tulakan. Yun po yung sinasabi ng police officer Ines na mga 20 meters silang natulak ng ng grupuhan ni Vice President Jojo Binay. Pasensya na. Sabihin mo nga sa akin kung meron batas na nagbabawal pumasok sa loob. Yun ang masama nun.
But you know, I'm also a marine officer. When the order is given, you can refuse not to go. Don't tell me and I'm telling you that it is an illegal order. So, isa ko lang sa inyo, kung natin kasi sasalubungin namin kayo. Sa isang banda, si Senior Superintendent Elmer Hamias ng Southern Police District ang kinausap ni Binay. Binalaan daw niya at sinabihang huwag pipigilan ang mga supporter nila. Sasabi ha, Opo. huwag nang pumasok po ka. Serious po siya. Dahil ito mo kami bukas na kami. Kaya rin, sir, wala po tayong sinasabi ganun, sir. Kasi sinasabi ko lang kayo. Opo. Ikaw, kilala kita ha? Opo. Kilala mo ko. Opo. Kilala kita kung ayos ka ba mo sa media. Opo. Huwag mong gawin dito sa Makati. Marahas ka sa bahay. Sir, wala po akong ginagawang ganun paraan, sir. Mr. Vice President, mag-aaway tayo. Bilang alagandang patasapan po, supportahan niyo kami dahil John. Ako ngayon ha. Opo. Paalisin mo ka. Ay, hindi po, Mr. Vice President. So, ayan po. Yan. May isang slide pa po ba kaya tayo? Meron pa po ata. Isa pa. Please. Hindi na, napakagago mo. O kaya, wala lang natira doon. Ano, escort magbabayad ka. Pinakapanin. Yan, itaga mo sa bato, lori ko, magbabayad ka. Kung talagang galit ako sa amo mo, lori ko, isasapal ko sa mukha niya yung tape na yun. Etong lahat, putang na, ito sinabi mo. Etong lahat, putang na, ito sinabi mo. Stop muna po tayo. Etong lahat. Yan pong si Lorico, yan po yung aming barangay chairman sa Barangay Rizal. Si Barangay Chairman Lorico po, nagkataong kumampi kay Vice Mayor Mercado noong 2010 elections. Alam nyo, inilagay niya yung campaign stage sa harap ng barangay hall na alam niya nandoon si Barangay Chairman Lorico. At nilambas niya at pinagmumura niya sa ibabaw ng entablado. Yun po. Ganun po ang kaugalingan sa aming punlunsod ng pong Vice President na paikot-ikot pero iba ang ipinapakitang anyo sa lipunan. Okay, Atty. Bondal, no? Napansin ko doon sa presentation mo, may 4 na subject matters, yung tinatawag na Gasmagate, lateral compound, yung girian sa City Hall, at saka itong pagmumura sa kay Barangay Captain Lorico. Pakiano na lang, pakipaliwanag na lang sa subcommittee through a proposition paper or memorandum kung paano po ito konektado sa ating Senate resolution sa pinag-uusapan ngayon. Siguro yung lateral, are you alleging an anomaly in the lateral compound in their capacity as city officials? Pakipaliwanag na lang po doon sa memorandum. Yes, Mr. Senator. Pero itong Dasmagate po, kasi meron ako na file na resolution dito, nahiring ko na po ito sa Committee on Justice. Ang sabi sa akin nung owner nung security agency, yun naman po ang affected na mga security guards, hindi naman po sila interesado na magsampa ng kaso o magreklamo. Okay, so at least para maliwanag po yan. Nahiring ko na rin po ito. So, any other comments from our resource persons? Attorney Santiago, I actually invited you here because of kung abot sana tayo dun sa cakes, no? Sa kontrata ng cakes, at saka yung report that the city government of Makati now is just renewing contracts month to month. So, kukunin ko sana yung opinion ninyo, but maybe you could study the issues more deeply. I'll give you time to study them para makuha ko yung opinion ng GPPB kung sangayon ba ito sa batas. Attorney Santiago. Maybe, Your Honor, if we may be allowed to get facts or details of this. Yes. My staff will give you the printout of the online reports, no, so that we can get your opinion. And the SEC, we invited you here kung umabot po sana tayo dun sa Millennium Food at saka dito sa Miriras. Kasi sa Miriras, ito nangyari sir sa Miriras on the day that they filed on the date of their incorporation,
their authorized capital stock of 1 million was increased to 100 million. And then the subscribers to the increase were not the incorporators. So parang nagkaroon na kaagad ng change of stockholders. Pakisilip na lang po, sir, in the next attorney or engineer Gaite? Attorney Gaite. Please, if you could look at the papers, incorporation papers of Miriras Realty and Development Corporation, as well as the financial documents, statements. So, okay, so I think that's all for today's hearing, and thank you. Mr. Chong, please, Mrs. Erlinda Chong is indispensable in the next hearing. Thank you very much, everybody. Our hearing is hereby suspended. Tatawag na lang kami sa inyo, para ka na lang si tatrato na lang namin siya parang si Bobby Umpin, nag-coordinate kami sa availability. Set kami na hearing, kailangan available siya. Hindi pa ko sa makaka-return card. Pag nandito siya, kailan kayo siya, kunyari ngayon, kailan balik? Wala pa ko kung